Panimula, ang pinakamagandang tindera sa baryo sa isang maliit at payapang baryo sa gitna ng kagubatan, may isang tindahang palaging bukas mula umaga hanggang gabi. Ang tindahang ito ay hindi lang kilala sa mga panindang murang-mura at masarap, kundi dahil din sa nag-iisang tindera nito, si Maria. Hindi lang siya maganda, kundi tila perpekto ang kanyang itsura. Mapuputing kutis na parang hindi nasisikatan ng araw, mahahabang buhok na kasing itim ng gabi, at mapupulang labi na parang laging bagong kulay. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang, animoy may lihim siyang itinatago. Dahil sa kanyang kagandahan, halos lahat ng kalalakihan sa baryo ay napapatingin sa kanya. Ang ilan ay nagtangkang manligaw, subalit tila walang sinuman ang nagtagumpay. Mabait siya ngunit hindi siya masyadong palakaibigan pagdating sa personal na bagay. Lagi niyang sinasabi, mas mabuting maging masaya sa trabaho kaysa mag-aksaya ng oras sa pag-ibig. Sa kabila ng kanyang kagandahan, may kakaibang pakiramdam ang ilan sa baryo kapag siya ay nakakasalamuha. Parang may bumabalot na misteryo sa kanyang pagkatao. Ang tindahan ni Maria at ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang tindahan ni Maria ay laging puno ng mamimili, bata man o matanda. Tila may kakaibang magnetism na nagdadala ng mga tao sa kanyang tindahan. Bukod sa magaganda niyang paninda, ang presensya ni Maria mismo ang parang humihila sa mga tao upang bumalik at bumili ulit. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit may ilan ding may nararamdamang kaba tuwing kausap siya, lalo na sa gabi. Sa araw, si Maria ay parang ordinaryong tindera, masayahin at palakaibigan. Ngunit sa gabi, may kakaibang tahimik na bumabalot sa kanyang tindahan. Kapag madilim na at kaunti na lang ang bumibili, may mga pagkakataong bigla na lang siyang mawawala saglit, at pagbalik niya, tila mas maganda at mas sariwa pa ang kanyang itsura. Ang mga matatanda sa baryo ay palaging nagtataka kung paano niya napapanatili ang kanyang kagandahan na tila hindi kumukupas. Ang usap-usapan sa baryo sa bawat baryo, hindi nawawala ang mga tsismis. Sa kaso ni Maria, ang tsismis tungkol sa kanya ay hindi pangkaraniwan. May mga nagsasabing hindi siya normal na tao, na baka isa siyang engkanto o may dugong aswang. May mga kwento ng matatanda na parang hindi siya tumatanda. May ilan pa ngang nagsasabi na ang tindahan niya ay may kakaibang enerhiya, kung papasok ka rito, mararamdaman mong parang may nanonood sa'yo. Ang mga matatandang mahilig sa pamahiin ay nagbabala sa mga kabataan na huwag masyadong lumapit kay Maria, lalo na kung gabi. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan at bait, hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan. May mga kalalakihan na nagtatangkang ligawan siya, pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lang silang nawawalan ng interes matapos ang ilang linggo. Parang may kung anong sumisipsip sa kanila ng lakas at sigla tuwing malapit sila kay Maria. Isang gabing may nakakakita ng kakaiba isang gabi, habang pauwi mula sa isang inuman ang isang grupo ng mga lalaki sa baryo, dumaan sila malapit sa tindahan ni Maria. Sarado na ito, ngunit may kakaibang liwanag na nanggagaling sa loob. Isa sa kanila, si Luis, ay naglakas loob na sumilip sa siwang ng bintana. Ayon kay Luis, nakita niyang si Maria ay hindi nag-iisa. May isang matandang babae sa loob na may mahabang buhok at kulay abong balat. Nakaupo ito sa isang sulok habang si Maria naman ay tila may kinakausap na hindi nakikita. Bigla na lang siyang napaatras nang makitang tila lumalaki ang anino ni Maria sa dingding, kahit wala namang sapat na ilaw para lumikha ng ganoong klaseng epekto. Dali-dali siyang tumakbo palayo at hindi na muling lumapit sa tindahan. Nang ikinuwento niya ito sa ibang tao, may ilan na hindi naniwala, pero may ilan ding nagsabing may naramdaman din silang kakaiba sa tindahan. Ang kwento ni Luis ay nagpasimula ng mas marami pang haka-haka tungkol kay Maria. Matapos ang insidente ni Luis, nagsimulang kumalat ang iba't ibang kwento tungkol kay Maria.
Ang ilang matatanda sa baryo ay nagsimulang magtali ng bawang sa kanilang mga pintuan, isang lumang paniniwala upang itaboy ang masasamang nilalang. May ilan ding naglagay ng asin sa harap ng kanilang mga bahay, bagamat wala namang ebidensya na may dapat silang katakutan. Sa kabila ng mga usap-usapan, nanatiling bukas ang tindahan ni Maria at patuloy pa rin siyang tinatangkilik ng mga taga-baryo. Ngunit hindi maitatanggi na may pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng mga tao. Kung dati may mga nagpapalipas ng oras sa kanyang tindahan upang makipagkwentuhan, ngayon ay nagmamadali na silang umalis matapos makabili. Mga kwentong hindi paliwanag, isang matandang lalaki, si Mang Andres, ang nagkwento na matagal na niyang pinagmamasdan si Maria. Ayon sa kanya, hindi pa niya nakikitang nagsasara ito ng tindahan ng personal. Kahit gaano siya katagal maghintay sa malayo, isang saglit lang niyang ilingon ang ulo, biglang wala na si Maria, at ang tindahan ay tila kusang nagsasara. May isa pang kwento mula sa isang batang nagngangalang Toto. Minsan, gabi na nang mapadaan siya sa tindahan ni Maria para bumili ng candy. Habang inaabot ni Maria ang sukli niya, napatingin siya sa kamay nito, at napansin niyang ang mga kuko ni Maria ay mas mahaba kaysa dati, at matulis na parang pangil ng hayop. Nang magtama ang kanilang paningin, agad na ngumiti si Maria, ngunit may kung anong bumalot na takot kay Toto kaya dali-dali siyang tumakbo pauwi. Ang pagkawala ng isang binata sa loob ng baryo, may isang binatang nagngangalang Carlos. Isa siya sa mga may lihim na paghanga kay Maria at madalas siyang dumaan sa tindahan upang bumili ng kung ano-ano kahit hindi niya kailangan. Madalas siyang inaasar ng kanyang mga kaibigan dahil tila naengkanto siya kay Maria. Isang gabi, nakita siyang papunta sa tindahan, pero simula noon ay hindi na siya muling nakita. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay naghanap sa kanya sa buong baryo at kalapit na gubat, ngunit tila naglaho siya ng parang bula. Kinabukasan, isang magsasaka ang nakakita kay Carlos malapit sa kakahuyan. Nakahandusay ito, nanghihina at walang maalala sa nangyari sa kanya. Nang tanungin kung ano ang huli niyang natatandaan, ang tanging sagot niya ay, "Nakita ko si Maria pero iba ang itsura niya. Hindi siya tao eh." Simula ng takot sa baryo matapos ang nangyari kay Carlos, naging mas maingat ang mga tao sa baryo. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas ng bahay kapag gumagabi, at ang mga matatanda ay nagpaalala sa kanilang mga anak na huwag masyadong lalapit kay Maria. Ang ilan ay nagmungkahing paalisin si Maria sa baryo, ngunit may ilan din namang nagtanggol sa kanya, sinasabing wala naman siyang ginagawang masama. Pero kahit anong paliwanag, hindi na nawala ang takot ng mga tao. Isang gabi, isang lalaki ang napadaan sa tindahan ni Maria. Sarado na ito, ngunit may nakita siyang anino sa loob. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Napansin niyang may dalawang pulang mata na tila nagmamasid sa kanya. Matapos ang insidente kay Carlos at ang mga nakikitang anino sa tindahan ni Maria, mas lalong lumala ang takot ng mga tao sa baryo. Ang mga kwentong dati tinuturing na kathang-isip lamang ay unti-unting nagkakaroon ng laman. May mga bagay na hindi maipaliwanag at hindi basta pwedeng baliwalain. Sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop, nagsimulang mawala ang mga hayop sa baryo. Una, ilang manok ang hindi na natagpuan sa kulungan ng isang magsasaka. Sumunod, isang kambing ang natagpuang wala ng buhay sa gilid ng kakahuyan, tila kinain o sinipsip ang dugo nito. Ang pinakanakakagulat ay nang isang aso ang mawala at kinabukasan ay nakita itong butot balat na lamang. Ang baryo ay natakot sa pangyayari, iniisip na baka may mabangis na hayop na gumagala sa gabi. Ngunit may ilan na nagdududa. Bakit tila hindi basta sinasakmal ang mga hayop? Bakit parang sinisipsip ang dugo ng mga ito? Si Mang Pedro, isang matandang magsasaka,
ay naniniwalang may aswang sa baryo. Ayon sa kanya, ito raw ay hindi gawa ng isang ordinaryong hayop. Ang pinaka-nakakatakot ay nang makita niyang may tila mahahabang pakpak sa likuran ni Maria, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula sa dilim. Mabilis na umatras si Berto at nagsimulang tumakbo. Hindi na siya lumingon at halos mabuwal sa pagmamadali. Nang makarating siya sa baryo, hingal na hingal niyang ikinuwento ang kanyang nakita. Ngunit gaya ng dati, may ilan pa ring hindi naniwala. Ang iba'y nagsasabing baka lasing lang siya o napaglaruan ng kanyang isipan. Subalit ang mga matatanda sa baryo ay alam na hindi siya basta-basta nagsisinungaling. Isang misteryosong sigaw sa gabi ilang araw matapos ang nakita ni Berto, may isang pangyayaring nagpatibay sa hinala ng marami. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas at nakapanindig balahibong sigaw ang narinig sa buong baryo. Halos lahat ng tao ay nagising at lumabas upang alamin kung saan ito nanggaling. Ngunit sa kabila ng paghahanap, wala silang natagpuang tao. Walang bakas ng away o sakuna, wala kahit anong ebidensya ng pinagmula ng sigaw. Ang tanging nakapagtataka ay nang makita ng ilan na bukas ang tindahan ni Maria. Ngunit siya mismo ay wala roon. Kinabukasan, bumalik si Maria na parang walang nangyari. Nang tanungin ng mga tao kung saan siya nanggaling ng gabing iyon, ngumiti lang siya at sinabing, "Natulog lang ako sa loob ng bahay. Baka may nanaginip lang ng malakas kaya may narinig kayong sigaw." Subalit alam ng mga tao na hindi iyon panaginip. Pagtitipon ng mga matatanda dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari, ang mga matatanda sa baryo ay nagtipon upang pag-usapan ang kanilang dapat gawin. May ilan sa kanila ang nagsasabing dapat nilang paalisin si Maria, habang ang iba naman ay nag-aalinlangan dahil wala pa silang matibay na ebidensya. Si Lola Sima, ang pinakamatandang babae sa baryo at isang albularyo, ay nagsabing kailangan nilang kumpirmahin kung si Maria nga ay isang aswang. Ayon sa kanya, may mga paraan upang malaman ang katotohanan. Nagdesisyon ang ilang matatapang na kalalakihan na subaybayan si Maria isang gabi. Nais nilang makita kung ano ang ginagawa niya kapag wala ng tao. At sa gabing iyon, ang lihim ni Maria ay tuluyang mabubunyad. Matapos ang pulong ng mga matatanda sa baryo, nagdesisyon ang ilan sa kanila na subaybayan si Maria. Hindi na nila kayang baliwalain ang mga kakaibang pangyayari, ang pagkawala ng mga hayop, ang misteryosong sigaw sa gabi, at ang sinasabing anyo niya sa gubat. Kailangan nilang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Ang pagsubaybay kay Maria isang gabi, ilang kalalakihan sa baryo, kasama si Mang Pedro, si Berto, at si Luis, ay nagkubli sa malapit sa tindahan ni Maria. May dalang bawang, asin, at mga itak ang ilan sa kanila, mga lumang panlaban sa masasamang nilalang, ayon sa matatanda. Tahimik silang naghintay, hindi gumagalaw habang pinagmamasdan ang tindahan. Nakita nilang pumasok si Maria sa loob, tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Ngunit ilang sandali pa lang ang lumilipas, napansin nilang ang liwanag sa loob ay unti-unting lumabo, na parang may anino sa loob na lumalawak. Maya-maya, sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana, nasaksihan nila ang isang bagay na nagpanginig sa kanilang mga kalamnan. Si Maria ay nakatayo sa gitna ng tindahan, ngunit hindi na siya ang dating Maria na kilala nila. Ang kanyang balat ay naging mas maputla, halos kulay abo. Ang kanyang buhok ay tila lumalago at lumalapad, at ang kanyang mga kuko ay tumutulis. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang mata, hindi na ito maamong kayumanggi kundi maliwanag na pula, parang nag-aapoy sa dilim. Ang tunay na anyo ni Maria biglang nagbukas ang kanyang bibig, at ang kanyang mga ngipin ay hindi na tulad ng dati. Matatalas ito, mahahaba, at parang sa isang mabangis na hayop. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang likod ang mahahabang pakpak, itim, na parang sa isang dambuhalang paniki.
Halos hindi makapagsalita ang mga nakakita sa kanya. Nanginginig sila sa takot, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Maria, ang pinakamagandang tindera sa baryo, ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang aswang. Ang pagtakas ni Maria sa isang iglap, bumukas ang bintana ng tindahan, at lumabas si Maria sa pamamagitan nito. Sa sobrang bilis ng kanyang kilos, parang isang anino lang siyang dumaan sa hangin. Lumipad siya paitaas, papunta sa kakahuyan, at nawala sa kadiliman ng gabi. Nagkatinginan ang mga kalalakihan, hindi nila alam kung susundan ba nila siya o tatakbo palayo. Sa huli, nagpasya silang bumalik sa baryo at ipaalam sa lahat ang kanilang nakita. Ang pagtitipon ng baryo kinabukasan, nagtipon ang buong baryo sa harapan ng bahay ni Lola Sima, ang albularyo. Lahat ay nag-aalala, lahat ay natatakot. Ano ang gagawin natin? Babalik pa kaya siya? Tanong ng isang residente. Kapag bumalik siya, tiyak na may mas masamang mangyayari, sagot ng isa pa. Si Lola Sima, bagamat matanda na, ay matatag ang kanyang tinig. Si Maria ay isang aswang, ngunit hindi pa natin alam kung ano ang tunay niyang hangarin. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi tayo ligtas hanggat narito siya. Paghahanda para sa kanyang pagbabalik dahil dito, nagdesisyon ang mga taga-baryo na maghanda. Nagsabit sila ng bawang sa mga pintuan at bintana ng kanilang bahay. Naglagay sila ng asin sa labas ng mga pintuan, isang paniniwalang panlaban sa masasamang nilalang. Ang ilan ay may dalang itak, handang ipagtanggol ang kanilang sarili kung kinakailangan. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin nila, isang bagay ang bumabagabag sa lahat, babalik ba si Maria? Sa buong magdamag walang natulog sa baryo. Lahat ay naghihintay, nagmamasid, nakikiramdam. At bago sumapit ang madaling araw, isang nakabibinging sigaw ang muling umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Isa itong paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Matapos ang nakabibinging sigaw mula sa kakahuyan, nanatiling gising ang buong baryo. Walang gustong matulog, walang gustong lumabas. Ang bawat isa ay nakikiramdam, hawak ang kanilang mga panlaban, bawang, asin, at itak, sa takot na muling bumalik si Maria. Ang gabi ay tila napakahaba. Ang hangin ay malamig at may kung anong presensya ang bumabalot sa buong baryo. Parang may isang pares ng mata na palaging nakamasid mula sa dilim. Ang balik ni Maria eksaktong hating gabi nang may narinig silang yapak, mabagal, matigas, papalapit sa sentro ng baryo. Ang ilan ay sumilip mula sa kanilang mga bintana, at doon nila nakita ang isang anino na dahan-dahang lumalakad sa gitna ng daan. Si Maria. Ngunit hindi na ito ang dating Maria na kanilang kilala. Ang kanyang balat ay mas maputla pa sa buwan, ang kanyang mga mata ay maliwanag na pula, at ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin kahit walang hangin. Tahimik lang siyang naglalakad, animoy may hinahanap. Walang nagsalita, walang gumalaw. Lahat ay nagnanais na hindi makita o mapansin. Hanggang sa tumigil siya sa harapan ng bahay ni Lola Sima. Ang labanan lumabas si Lola Sima, dala ang isang maliit na supot ng pulbos na, ayon sa kanya, ay gawa sa dinikdik na bawang, asin, at mga dasal na panlaban sa masasamang nilalang. Sa likuran niya, naroon ang ilang matatapang na kalalakihan, hawak ang kanilang mga itak. Maria, tawag ni Lola Sima. Hindi ka na maaaring manatili rito. Ngunit mumiti lang si Maria. Isang nakakatakot na ngiti, puno ng pangungutya. Hindi ako alis. Sa isang iglap, biglang lumundag si Maria sa ere. Ang kanyang katawan ay nagbago, ang kanyang mga kamay ay naging mahahaba at matutulis, ang kanyang likod ay may malalaking pakpak, at ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa normal. Sa takot ng lahat, itinapon ni Lola Sima ang pulbos sa ere, at sabay-sabay na sumigaw ng panalangin.
Ang mga kalalakihan ay mabilis na nagpakawala ng kanilang mga itak, ngunit sa sobrang bilis ni Maria, madali siyang nakailad. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi inaasahan, nagsimulang umusok ang katawan ni Maria. Para bang may isang puwersang pilit siyang tinataboy. Hindi ito maaari, sigaw niya, nanginginig ang tinig sa galit. Mas lalong lumakas ang panalangin ni Lola Sima, at mas maraming tao ang lumabas upang sumabay sa kanya. Si Maria ay pumalag, sumigaw, at nagpilit lumapit, ngunit hindi siya makalapit. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina, at sa huling pagkakataon, tumingin siya sa mga tao ng baryo. May lungkot sa kanyang mata, ngunit kasabay nito ang isang matinding galit. Sa isang huling sigaw, lumipad siya paitaas at biglang nawala sa ere, parang usok na itinangay ng hangin. Ang katahimikan matapos ng lahat ng maglaho si Maria, bumagsak sa lupa si Lola Sima, pagod at hingal na hingal. Ang buong baryo ay natulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, ngunit hindi na muling nakita si Maria. Ang kanyang tindahan ay naiwan na lang na nakatiwangwang, unti-unting binalot ng mga damo at alikabok. May mga nagsasabing baka bumalik siya balang araw. May ilan namang naniniwalang tuluyan na siyang naitaboy. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kailanman nakalimutan ng baryo ang pinakamagandang tindera na minsang tumira sa kanila, na ang tunay palang pagkatao ay isang nilalang na dapat katakutan. At sa tuwing sasapit ang hating gabi, may ilan pa ring nakakarinig ng mahihinang yapak sa kalsada, parang may isang babaeng naglalakad, naghahanap, nagmamasid.